Ka-Express, hindi pa tapos ang usapan pagdating sa NBA dream ni Kai Sotto. At ngayon, may isang team na pwedeng tingnan bilang interesting but purely analytical na landing spot ang Los Angeles Clippers. Linawin natin, wala pang kumpirmadong offer, workout, meeting o Exhibit 10 contract mula sa Clippers para kay Kai. Ang pinakabagong credible report ay nagsasabing hindi niya itinuloy ang 2026 NBA Summer League at pinag-aralan ng kanyang kampo ang USNCAA route na mangangailangan ng amateurism reinstatement waiver dahil matagal na siyang professional player. Kaya hindi ito breaking signing, ito ay roster fit discussion kung bakit hindi imposible ang isang training camp invitation at bakit pwedeng maging intriguing ang Clippers. Sa kasalukuyan, may Brook Lopez silang veteranong 7'1 center, may athletic big na si Isaiah Jackson, at bagong dating na 6'9 center forward na si Johnny Brown. Ibig sabihin, hindi bakante ang frontcourt, pero wala ring eksaktong kapareho ni Kai, isang 7'3 left-handed big na kayang mag-finish sa rim, magbigay ng soft touch, makakita ng cutter at mag-alter ng tira sa loob. Hindi guaranteed NBA roster spot, isa itong ng guaranteed training camp contract na maaring maging daan patungo sa two-way deal o sa G-League affiliate. At para sa Clippers, yan ang San Diego Clippers. Doon pwedeng subukan si Kai sa NBA spacing, defensive coverages at physicality nang hindi agad nangangailangan ng malaking commitment. Kailangan patunayan ni Kai na healthy siya, mabilis magbasa sa depensa, kayang humabol sa pick and roll, at consistent ang motor. May lugar ba? Posible? May offer na ba? Wala pang ebidensya? Ang pagkakataon ay naroon lamang kung tugma ito sa tunay na plano ng kanyang kampo. At kapag narinig natin ang Kai Sotto to Clippers, madaling madala sa excitement, Los Angeles market, NBA franchise at isang kupanang may sariling G-League affiliate. Magandang combination, pero bago tayo gumawa ng malaking headline, kailangan nating ilagay ang lahat sa tamang konteksto. As of now, walang credible report na nagsasabing kinausap, inimbitahan o inalok ng Clippers si Kai. Sa halip, ang pinakabagong report tungkol sa direksyon ng kanyang career ay nagsasabing nag-opt-out siya sa 2026 NBA Summer League at tumitingin sa posibleng USNCAA Tour. Dahil professional na si Kai mula pa noong 2020, kailangan niya ng professional participation at amateurism reinstatement waiver bago siya maging eligible. Ibig sabihin, isa itong pagsusuri kung may basketball logic ba ang isang Exhibit 10 invitation sakaling piliin ng kampo ni Kai ang direct NBA training camp route. Ang frontcourt ng Clippers, nariyan si Brook Lopez, isang 7'1 veteran na may NBA experience, shooting range at rim protection reputation. Nariyan din si Isaiah Jackson, isang mas athletic at mobile big. At itong July 28, nakuha ng Clippers si Johnny Brown mula Philadelphia kasama ang isang future second round pick kapalit ng cash considerations. Si Brown ay 6'9 center forward na may rebounding at anterior production bagaman galing siya sa meniscus injury at kakaunti pa ang NBA minutes, may katawan siya sa posisyon. May experience, athleticism at young depth sila. Pero ang tanong ay hindi lang may center ba? Ang mas tamang tanong, may developmental role ba para sa ibang klase ng center? At yan pumapasok ang unique profile ni Kai. Sa 7'3", hindi siya simpleng rim runner. Kapag nasa tamang rhythm, kaya niyang tumanggap sa short roll, magbigay ng touch pass, maghanap ng cutter at mag-finish gamit ang haba sa ibabaw ng mas maliit na defender. May soft hand siya para sa lob at dump-off passes. May mid-range touch din. At sa international basketball, nakita na natin ang flashes ng passing field na hindi pangkaraniwan sa ganong katangkad. Ang current report tungkol sa kanyang NCAA option ay naglista sa kanya bilang 7'3 at 232 pounds. Hindi kailangan bigyan si Kai ng post-up kada possession. Mas realistic ang role na screen, dive, occupy the weak side rim protector, offensive rebound at quick decision mula sa pocket. Kapag maging reliable ang kanyang 3-point shot, bonus yun. Pero para mabuhay sa training camp, mas mahalaga muna ang screen angle, sprint speed, finishing through contact, at mabilis magdesisyon. Defensively, dito pinakamahigpit ang evaluation, hindi sapat ang pagiging 7'3". Susubukan siya sa high pick and roll, empty corner actions, whilst na kayang huminto at bumilis, at stretch big na maglalabas sa kanya sa perimeter. Kailangan makita ng Clippers kung kaya niya mag-drop ng hindi sobrang malalim, mag-contain ng ball handler,
ng ilang segundo, bumalik sa roller, at tapusin ang possession sa rebound. Kapag late ang paa, umabagal ang second jump, doon siya mahihirapan. At may isa pang dahilan kung bakit logical pag-usapan ang Exhibit 10, may malinaw na development pathway ang Clippers papunta sa San Diego Clippers. Ayon sa NBA G-League, pwedeng magdala ang teams ng hanggang 20 players sa training camp bago ibaba sa 15 standard roster players. Habang may 3 two-way slots, maaari rin nilang panatilihin bilang affiliate players ang ilang na-wave sa camp kung pipiliin nilang pumirma sa G-League. Hindi garantiya yon ng NBA minutes, pero nagbibigay yon ng structured environment para sa reps, strength work, film study at call-up visibility. At ang Clippers, meron silang ganitong proseso para kay Zach Fremantle. Pumirma siya ng 17 nung nakaraang cycle na wave, naglaro sa San Diego affiliate at muling isinama sa 2026 Summer League roster. Sa San Diego, nag-average siya ng 13.7 points, 6.9 rebounds at 1.8 assists bago muling makuha sa Summer League opportunity. Yan ang tunay na kahulugan ng Exhibit 10, hindi shortcut kundi audition at developmental bridge. At ang pinakamalaking tanong sa kanya ay hindi na kung matangkad siya o may skill. Alam na yun ng mga scouts. Ang tanong ay kung ang kanyang skill ay kaya maging functional sa bilis, spacing at physical demand ng NBA. Sa Clippers San Diego system, maaring masukat yun araw-araw laban sa mga NBA caliber guards at athletic forwards. Hindi man agad makapasok sa final 15-man roster, ang Exhibit 10 route ay pwedeng maging paraan para manatili siya sa radar ng Clippers habang kumukuha ng maraming playing time sa G-League. Pero, bago mangyari ang lahat ng yon, kailangang piliin muna ng kampo ni Kai ang direksyong ito. Sa ngayon, ang mas malinaw na report ay ang NCAA waiver route, kaya ang NBA camp possibility ay nananatiling bukas na tsorya, pero hindi pa actual na usapan. At bakit hindi pa rin natin pwedeng sabihin perfect fit agad si Kai sa Clippers? Dahil may tunay na competition, si Brook Lopez, ang established veteran at kinuha ng Clipper, ang kanyang team option para sa 2026-27 season. Si Isaiah Jackson ay masanay sa NBA pace at may athletic tools para sa recovery at vertical play. Si Johnny Brome ay bagong asset na nakuha ng Clippers at may sariling development value. Bukod pa ron, ang training camp invitations ay karaniwang ginagamit sa undrafted rookies, returning G-League players at prospects na matagal nang minamanmanan ng organization. Kailangan magkaroon ng konkretong scouting interest, hindi sapat na bagay lamang siya sa papel. Ang strength at durability ang question. Dumaan si Kai sa ACL recovery at iba pang physical setbacks. Na-roll out siya sa January 2026 Japan B-League All-Star activities habang patuloy ang kanyang recovery mula sa ACL injury.